Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Bukidnon. Kaya naman ang pamilya namin ay kilala sa pag-aalaga ng mga baboy. Ang tatay ko na si Mang Rogelio ay isang magsasaka, pero dahil inatake siya ng stroke, ang kalahati ng katawan niya ay hirap na niyang maigalaw. Kahit papaano ang nanay ko naman na si Aling Sean ay isang vendor ng gulay sa palengke, kaya tuloy siya ang naging breadwinner namin. Kasama rin namin sa bahay si Lola Orang. Oo, matanda na siya pero marami namang alam tungkol sa mga dasal at mga orasyon. Siya yung tipo ng lola na kapag may sakit ang isang bata madalas naglalagay ng lana sa tiyan at nagdadasal ng kung ano-ano. May dalawa akong kapatid, si Jeannie na ang hobby ay kumanta at si Dodong ang bunso namin na makulit at mahilig mang-asar. Oo nga pala't kamuntik ko nang makalimutan, Junrel na lang ang itawag nyo sa akin. Nasa dulo ng kalsadang rough road ang bakuran namin, malapit sa ilog at napapalibutan ng mga puno ng niyog, pati na rin mangga. Doon din nakatayo ang kulungan ng baboy namin na gawa sa matibay na kahoy at simento. Mga 6 na baboy ang laman samantala, isa roon na kakaiba, si Potot. Ito ang pinakamatanda at pinakamalaking baboy na may maikling buntot na parang naputol lang dulo. Ang mga baboy na inaalagaan namin noon sa totoo lang hindi naman basta-basta binili lang ni tatay dahil natatandaan ko pa sa kwento niya na isang hapon daw habang pauwi siya galing bukid, nakita niya ang isang magandang babae sa gilid ng daan na may dalang maliit na paragos na puno ng biik. Hindi niya kilala ang dalaga at sabi pa ng mga kapitbahay, wala raw ganong kagandang tindera sa baryo nila. Kesyo nga sakto ang ipon ni tatay at maganda ang tindera, ang kondisyon ng mga biik, makikinis ang balat na kulay rosas at malalakas tumakbo ay agad niya itong binili. Siguro ay ginamitan si tatay ng bulong kaya kahit walang tawaran o tanungan kung saan ito galing agad niyang ibinigay ang pera kapalit ng mga biik. Mula noon ay naging bahagi na sila ng bakuran namin na parang mga kasamang may kanya-kanyang buhay. 24 na ako nang mangyari to. Single, walang nobya at wala ring anak. Mahilig talaga akong mag-aalaga ng mga hayop kaya tuloy medyo naging busy sa sariling bakuran ng mahabang panahon. Isang araw ay napansin kong hindi kumakain si Potot samantalang yung ibang baboy sabik sa feeds at gulay. Tapos nakatayo lang ito sa sulok at nakatitig sa sahig sa buong maghapon. Junrel, baka may sakit yan, sabi ni nanay. Kaya nilinis ko ang kulungan, nilagyan ng tubig at asin dahil baka sakaling uminom man lang. Sa pagkakataong ito, kahit ano ang gawin ko ay ayaw talaga Gabi na nun habang natutulog ako, parang may narinig akong mga ingay sa bakuran na hindi yabag ng tao, kundi tila mabibigat na yapak ng hayop kaya't dahil dito ay sumilip ako sa bintana pero wala naman akong nakita. Bigla na umatungal si Potot, malakas na hindi kagaya ng ungol ng isang hayop kundi parang distorted na boses ng tao na nasasaktan. Kaya naman sobrang kinilabutan ako nang marinig ko yon. Minsan isang madaling araw ay nagising ako sa tunog na parang may tumatawa sa labas. Hindi solid na tawa ng tao, hindi rin tunog ng eksaktong hayop, para bang pinaghalo. Pagtingin ko sa kulungan ay halos himatayin ako sa kinatatayuan ko dahil lahat ng baboy nakatingin sa akin. Nakapila sila sa harap ng kulungan tapos sabay-sabay sila na nakatitig sa akin. At si Potot nakatayo pa sa 2 paa niya. Napaatras ako at nalingat ng bahagya. Ewan ko ba? Tapos bigla siyang bumalik sa dating itsura na parang walang nangyari. Kinabukasan ay naikwento ko ito kay Dodong. Ang sagot lang niya, "Kuya, baka nagzuzumba si Potot kagabi." Napatawa ako kahit na sa loob-loob ko ay alam kong hindi biro ang nakita ko. Habang nililinis ko ang kulungan ay may napansin akong kakaiba. Sa sahig na simento may mga marka ng kuko. Kung tutuusin nga ay mukha itong hindi gawa ng mga baboy kundi mahahabang gasgas na galing sa isang matulis na bagay. Kinagabihan na naginip ako, panaginip na nasa kulungan ako pero hindi baboy ang laman,
Mga taong may ulo ng baboy na nakapila at nakatingin lahat sa akin, kaya't nagising akong pawis na pawis. Bukod pa dyan ay pagtingin ko sa bintana, si Potot ay nakasampa na sa barandilya ng kulungan na nakatitig sa akin na kagaya ng panaginip ko. Nang sumunod na araw, doon nangyari ang pinakanakakatakot dahil habang kumakain kami ng hapunan ay biglang may malakas na kalabog sa kulungan. Paglabas namin, nakita namin si Potot, lumaki ang katawan, nagbago ang anyo, namula ang mata at may mga ngipin na parang sa tao na matutulis ang dulo. Tumalon siya palabas ng kulungan kahit napakataas ng pader. Bukod dito sinugod niya ako, kaya naman halos mawalan ako ng malay sa sobrang takot. Buti na lang si nanay at tatay nagdala ng asin at bawang. Inihagis nila sa harap ng baboy at sabay usal ni Lola ng mga dasal na hindi ko maunawaan. Doon lang umatras ang nilalang bago biglang tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng bakuran. Sa kabila ng nangyari ay bumalik din ito kinabukasan. At doon nagsimulang kumalat agad ang balita sa baryo. Sabi ng mga kapitbahay, baka daw alaga ng aswang yung mga baboy namin. Hindi mawala-wala ang kilabot ko kapag nakikita ko na ang lahat ng baboy sa kulungan ay nakatitig palagi sa sulok at nakaabang na parang may hinihintay. Dumating si Lola at nagdasal. Pagkatapos sabi niya, "Junrel, mukhang hindi na baboy ang mga iyan." Isang hapon, inatake ulit si tatay ng stroke. Sa kabila nito, bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, ay hinawakan niya ang kamay ko at may ibinulong. "Bantayan mong maigi ang mga baboy, Junrel. Masama ang kutob ko sa kanila." Habang akay siya ni nanay ay bigla kaming nakarinig ng mabibigat na yabag sa bakuran at hindi ito normal na tunog. Para bang sabay-sabay na hakbang ng napakadaming tao. Bigla ring may kumatok sa dingding ng 3 beses at pagtingin namin, lahat ng baboy ay nakadikit na sa gilid ng kulungan habang sa bibig nila ay umaagos ang malapot na laway. Kalaunan, hindi na rin kumakain ang mga baboy. Sa totoo nga imbes na manghina ay lalo pa silang nagiging agresibo dahil gabi-gabi ay nakikita kong paikot-ikot sila sa kulungan na parang may ginagawang ritual. Doon ako napaisip na baka hindi na baboy ang mga alaga ko o sa madaling salita ay pwedeng mga elemento na nagtatago lang sa katawan ng mga hayop. Kinagabihan ay napagpasyahan kong tignan ulit ang mga baboy na gamit ang Petromax at halos tumigil ang hininga ko sa nakita. Dahil sa loob ng kulungan, hindi baboy ang laman, 6 na taong nakahubad. Kapansin-pansin na kumapal ang mga balahibo nila sa katawan, pero ang ulo nila ay ulo pa rin ng baboy na naging mukhang matapang. Lahat ay nakatayo at sabay-sabay na bumaling ng tingin sa akin. Muntik pang mahulog ang Petromax nang mapaatras ako at malamang patay lahat kami. Sa sunog at hindi sa maligno. At takang-taka ako dahil pagbalik ng tingin ko baboy na ulit sila. Bigla kong naalala ang sabi-sabi ng matatanda na yung lupa kung saan nakatayo ang kulungan namin dati raw libingan ng mga sundalo noong giyera. Sa makatuwid baka daw kaluluwa ng mga sundalong hindi matahimik at pumasok sa katawan ng hayop. Bakit kailangan nilang magtago sa anyo ng baboy kung kaluluwa sila? Wala itong connection sa nangyayari kaya nakalimutan ko na ang ganoong idea. Makaraan ng ilang araw, may dumating na isang misteryosong matandang payat pero hunk pa rin ang tindig. Hindi pamilyar ang itsura niya, ni isa sa mga tsismosang kapitbahay ay wala ring nakakakilala sa kanya. Nakipag-usap siya sa amin at sinabing, "Sa akin nyo na ibenta ang mga baboy nyo, bibilhin ko na yang lahat." At agad kaming nagkatinginan ni nanay dahil sino ba namang bibili ng mga baboy namin na sadyang kakaiba. Pero dahil desperado na rin si nanay pumayag na siya. Sakto na may dala ang matanda na malaking paragos na hinihila ng kalabaw. Isa-isa niyang kinuha ang mga baboy at laking gulat ko dahil lahat sila ay sumunod na parang aso na tinatawag ng kanilang amo. Walang nagwawala at wala ring tumututol. Habang nakatingin ako sa mukha ng matanda ay doon ko napansin na wala siyang bangka-bangkaan sa kanyang labi. Ni wala ring guhit sa pagitan maging ng ilong at nguso. At doon nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan.
Tahimik kaming lahat habang papalayo siya. Hindi siya dumaan sa patag na kalsada. Sa halip ay tumuloy sa magubat na bahagi ng baryo, papunta sa kakahuyan kung saan walang dumadaan na tao at lalo akong kinilabutan. Kinagabihan ay kinausap ako ni Lola Orang. Nakaupo siya sa duyan tapos may hawak na rosaryo. Junrel, sabi niya, hindi ka dapat magtaka. Matagal ko nang alam na hindi tao ang may-ari ng mga baboy na yan. Nagsimula siyang magkwento. Noong dalaga pa ako ay merong kumalat na kwento na halos kagaya niyan. Nag-aalok ang isang matanda ng alagang hayop sa mga magsasaka. Mura, mataba, pero may kapalit. Ang kapalit, kaluluwa ng pamilya o dugo ng isa sa mga tao sa bahay. Kaya nga pinayuhan ko noon ang mga magulang mo na huwag basta-basta kukuha ng alaga na mura pero maganda ang lahi. Kasi baka hindi hayop ang mabili nyo, kundi mga nilalang na nagtatago ng anyo nila. Nanlamig ako sa narinig ko at naisip ko ang tatay ko na inatake ng stroke. Lola, ibig sabihin yung matandang yon siya yung tunay na may-ari ng mga baboy? Ngumiti lang si Lola pero hindi mapakali ang tingin. Hindi matanda yon, engkanto yon. At ang mga baboy ninyo, hindi totoong baboy kundi mga alagad na nakabalik na ngayon sa tunay nilang amo. Wala na ang mga baboy, wala na rin ang matanda. Pero minsan, kapag napapadaan ako malapit sa kakahuyan, naririnig ko ang ungol ng baboy. Hindi ungol. Sa halip ay parang halakhak ng tao na may halong huni ng baboy. Hindi ko lang alam kung nararanasan din ito ng ibang taong napapagawi doon. Para sa akin kasi simula nung dumating yung misteryosong matanda at binili lahat ng baboy namin, biglang gumaan ang pakiramdam ni tatay. Dati dahil sa stroke ay halos hindi na siya makatayo at laging may pamamanhid sa kalahati ng katawan niya. Hirap siyang magsalita, hirap ding kumain minsan. Lahat kami ay sanay na sa katahimikan ng bahay dahil wala na siyang imik sa buong araw. Pagkatapos nun pagkalipas lang ng ilang araw ay unti-unti na siyang nakakalakad at nagulat pa nga kami isang umaga nang nasa may puno siya ng mangga na abalang nag-aayos ng kulungan ng mga manok. Hindi makapaniwala si nanay, pati ako at maging si Lola Orang. Mas tumibay ang katawan niya, mas umayos ang itsura at saka nagbalik ang boses at lakas na akala namin ay tuluyan ng mawawala. Habang pinagmamasdan ko ang himalang paglakas ni tatay sa isip ko, paano kung hindi binili ng matanda ang mga baboy? Ibig bang sabihin buhay ba niya ang kukunin? Sobrang tuwa namin, lalo na si nanay. Pagkatapos ay lumipas ang ilang buwan at tuloy-tuloy ang pagsigla ni tatay. Sa sobrang sigla, eto at magkakaroon pa ako ng bagong kapatid. Tito Val, biglang bumalik ang lakas ni tatay at alam mo na, kasama na yon. Hindi ko na lang ikukwento ang detalye kasi nangangailangan na ng patnubay ng magulang. Mga ka-mystery, iyan po ang kwento ko at sa kasalukuyan. Ay hindi ko alam kung engkanto ba o halimaw ang mga baboy na iyon. Pero isang bagay ang natutunan ko na wala kang makukuha ng libre sa mundong ito. Lahat ay may kapalit kahit na papaano. At oo, lahat-lahat